Hello guys, our vlog for today, ituturo sa inyo paano mang-prank online. So, kung napanood nyo ang video ko nung nakaraan, prank sa wedding, ang akala ng lahat ay ako yung ikinasal. So, paano ko yung ginawa? Very simple lang guys. Kasi nakasit na yung kasal nga ng pamangkin ko at ako yung proxy as a mother kasi yung kapatid ko nasa ibang bansa. So, ako lang yung kamag-anak nandito. So, ako yung naghatid lang sa kanya sa altar. Sa buwan na yan, sadyang busy ako ng buwan na ito. So, lagi ako namamalam sa kanila, busy, may pupuntahan, ganyan sa mga kagrupo ko, sa mga supporters at sa mga close friend dito sa Facebook. So, magagawa mo tong prank online kung ikaw ay tulad ko, hindi nila kilala personally, wala akong kakilala personal dito na nasa Facebook ko. So, nag-uusap-usap lang kami, nagkakilala dito sa social media. Ayan, yung mga supporters ko po ay mga readers po yan. So, ako nga pala si Yeron G, pin-name ko po as a online writer sa aming page na Heart Romances sa Facebook. Ma-search nyo po yan. So, ito na po, bago ang araw na yan, nagpaalam ako sa kanila na super busy ako that day na hindi ako makaparamdam sa kanila. So, dahil nga pupunta sa simbahan. And then after ng mga tanghali, after ng kasal, yung gown, dinidyo ko, ayan, binidyo ko siya at saka inano sa my day ko. So, my day ko, and then doon sa GC namin, actually dalawa at tatlo GC, Team Eagle na aking binuong grupo, mga readers po yan, ang Hot Babes na unang grupo na buo ko, mga hyper day yan, ang tao, ang Team Laglag na mga supporters po yata at saka Team Classmate. Mga supporters po yan, mga readers din. So, nung maisip ko siya na may day, marami nagulat, nagtatanong. So, naglagay ako ng sabi ko, doon sa GC, naghingi ako ng pasensya na hindi na ako nag-imbita, tapos na yung kasal ko. So, lahat sila nagulat. Actually, may isa akong kasabwat sa galing. So, ang kasabwat ko doon ay si Christine, yung aking kaibigan din. Hyper po kasi yan, super hyper yan. So, kapag yan ay may nagawa, yan ay matagal bago makamove on. So, siya yung kinasabwat ko. So, nag-post siya. Ayan, kaya naging makatotohanan na nalaman nung lahat na sa social media na yung my day ko ay, kasal ko. So, nag-post siya, galit na galit. Ayan, kung nakita nyo po dyan sa gilid na ang mga reaction nila. So, hindi na ako basta lang nagsabi ako, pasensya na, humingi ako ng sorry kasi tapos na yung kasal ko, hindi na ako nag-imbita kasi naiiya ako, kasi ganito, maraming reason. So, kasi ang grupong Hot Babe ay yung grupo ko, kapag may okasyon talaga sa akin, ay gumagawa sila ng paraan na mayroong maibigay. So, yun ang reason ng inano ko na ayaw ko na may iabot sila. So, ayan, nung hindi ako nagparamdam, pero nagbabasa ako, hindi ko alam kung makukonsensya ako, matatawa kasi nga yung mga reaction nila, may nagalit, may nagtampo, may nag-block pa nga sa akin yung BFF ko, si B, yung dito sa channel na to. Kasama ko dito sa channel. So, na-block pa niya ako kasi nagalit talaga siya kasi hindi niya akala, hindi ako magsasabi na kasal ko na. Ayaw niya na wala siyang alam. Galit niya siya sa surprise case, lalo na sa prank. Ayaw niya, may phobia po siya. So, kasalanan ko. Nakakonsensya ako doon. So, ayun na. After that, may nagsabi na nasa honeymoon ako, kaya hindi nagpaparamdam. Ayan. Nung premiere ko kinabukasan, doon lang nila na may nagpost pa na itong nag-honeymoon, nagawa pa mag-set ng premiere. Kinitawa na naman ako na. Tapos mayroong hindi naniwala, prank daw, nakita nila kasi yung pinakita ko lang yung mukha ko, tapos yung nakatalikod yung bride and groom sa simbahan. So, sa GC, yun ang pinakita ko. Ay, napansin ng iba yung damit, yung taas ng damit ko. Kasi half lang na napakita, sabi nila hindi daw ako yun. Mayroong naniwala, mayroong hindi. Ayan. So, gaya lang po ang tips sa set ng premiere, pag-set ng prank online. Ayan, hindi ka magpaparamdam. Ano pa ba? Tapos, hindi mo sasagutin directly ang mga sagot nila. Ayan, kakaabangan nila yung premiere. So, ayun guys, as of now, kinakausap na rin naman nila ako. Nagkaroon pa nga ng pustahan. Mas natawang-tawa ko doon sa pustahan na nangyari kasi yung isang pustahan niya ay chocolate, ice cream. Ang pinusta ng kapustahan niya yung kanyang boyfriend. So, siya, para sa kanya ay prank yung ginawa ko. Doon sa isa ay hindi. So, buti na lang, prank nga. Dahil kung hindi, wala na siyang jowa ngayon. Ang lakas ng niya, nagkapit. Tapos doon sa isa kong kaibigan, sabi niya, ang reaction niya, may ba yun? May boyfriend ba yun? Walang tiwala sa karisma ko. So, yun guys, masaya, konsensya, lalo na nung umiyak yung boyfriend ko, yung nagtampo talaga, binilak ako. Ayan. So, kung mag-prank kayo guys, piliin nyo ang taong i-prank nyo guys. Okay? So, minsan ang prank ay hindi nakakabuti. Ayan lang po. Thank you for watching.